Mga kapatid, nagiging mainit ang mga balita na ngayon nagakalap natin sa buong daigdig, no? Tulad na lamang nito mga tol, magdamag, no? Magdamag hindi tinantanan ng mga US fighter jets ang mga Russian warplanes na pumasok sa Alaska airspace. So in-intercept nila mga tol, hinarang nila. Mukhang sinusubukan talaga ni Putin mga kapatid ang puwersa ng NATO. Ayon din dito mga tol sa balitang ating panonoorin mula rito sa NBC News. Ito ay American channel ata to, kung di ako nagkakamali, no? Ang sabi rito, US fighter jets intercept Russian warplanes off Alaska coast mga tol. Sabi rito sa report mga kapatid, kung babasahin natin, US fighter jets scrambled to intercept Russian warplanes off the coast of Alaska. The Russian jets never entered US airspace. Sabing ganon mga kapatid. Hindi daw sila pumapasok sa US airspace mga tol. Pero eto, mukhang sinusubukan na talaga ni Putin ang kakayanan ng NATO mga tol, no? So ito aalamin natin kung ano ang laman nitong balitang ito mula rito sa NBC News mga tol, at mamaya-maya pag-usapan din natin itong report naman mula naman dito sa WION. Sabi rito, Russia versus NATO, Poland briefly closes airspace. Sinara ng Poland ang kanilang airspace. NATO's unplanned military activity, sabing ganon. Well, alamin natin to mga bagay na to. Ito ay sa ibang bansa, no? Pero bakit natin to inaalam mga tol? Kasi kung ano man ang mangyaring kaguluhan dyan, ito ay pwedeng pagmula ng pandaigdigang digmaan. Pag sinabing pandaigdigan mga tol, buong mundo yan. So damay lahat, di ba? Nakakita nyo naman nangyari sa WW1, WW2. Pero mga tol, pag nagkaroon ng WW3 mga tol, ibang-iba yan kung ikukumpara mo dun sa naunang dalawa. Dahil nga syempre, mas malawak na teknolohiya, mas advanced na yung mga kagamitan at mga sandata ng mga bansa. Mga tol, mas delikado. Sabi nga ni Einstein kung magkakaroon daw ng World War III, di ba? After nun, at kung sakasakali magkakaroon pa ng pang-apat, maghahampasan na lang daw tayo ng patpat. Ibig sabihin, para tayong babalik sa sa caveman stage no? Caveman era mga tol, ganon katindi o kalala ang pwedeng maging dulot nun. So eto, pag-usapan natin. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Overnight, the US scrambling fighter jets to intercept 4 Russian warplanes near Alaska. Yan no? Diba? Overnight, buong magdamag yan mga tol. The Russian jets never entered US airspace, but are another sign President Putin is testing NATO. Tinetest niya ang NATO. Another sign that President Putin is testing NATO. In Denmark's night sky, mysterious lights, drones that witnesses say hovered over an airport and military base. 2 days after 20,000 passengers had their flights disrupted. Denmark calling them hybrid attacks by a professional actor. Ooh. The Russian embassy denying involvement, calling it staged and a provocation. So dinedeny yan ng Russia. Sinasabi nila na stage lang, ibig sabihin mga tol, parang scripted o may nagpakanan yan at ibinibintang sa amin. Kumbaga merong ibang gumagawa niyan para i-provoke ang NATO at para gerahin kami o para awayin kami. Pero kami, Russia, hindi kami gumagawa ng mga ganyang mga bagay. Merong ibang sumasabotahe. Yun ang gusto nilang tawag dito palabasin o yun ang gusto nilang ipaunawa mga tol. Sabi dito 20,000 passengers have had their flights disrupted. So naapektuhan yung kanilang mga paglipad. Actor, the Russian embassy denying involvement, calling it staged and a provocation. While last week, Russian MiG fighter jets entered Estonian airspace, prompting this response from President Trump. So eto naman mga tol, di ba sa kabila ng pagtatanggi ng Russia na ginagawa nila yung mga ganito mga tol, eto naman nakuhanan ng larawan o picture etong Russian jet fighter na pumasok naman sa airspace ng Estonia. So marami na mga tol, marami ng NATO countries ang nagrereklamo na nagpapataas daw ng tensyon o nag-escalate daw etong mga ginagawa ng Russia. Pero sabi ng Russia, hindi kami gumagawa niyan, meron lang nagsasabotahe. Mr. President, do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?
Yes, I do. Oh, yes, I do. Tinatanong siya ng reporter, sa tingin mo ba, dapat ba itong mga NATO countries pabagsakin itong mga Russian aircraft kapag pumasok sa kanilang airspace? Oo, naniniwala ako dun, no? Malinaw na sinabi yun ni Donald Trump, mga tol. So kapag yun nangyari, mga kapatid, hindi ba ito'y magiging isang mitya ng mas matinding gaguluhan o mas matinding labanan? All of it after President Trump dramatically shifted his approach to Russia, saying Ukraine can win back its original borders, and today calling out the president of Turkey, a member of NATO, for still buying Russian oil. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. So sinasabihan niya ibang bansa, tumigil na kayo sa pagbili ng langis dyan sa Russia. Kasi mga kapatid, ang kanilang pangunahing layunin kung bakit nila pinapatigil yung ibang mga bansa na bumili ng langis sa Russia. Kasi doon din kumukuha ng pondo ang Russia. Yun talaga yung pinagkakakitaan ng bansang to. At yun yung ginagamit nilang salapi para magamit nila sa mga ganitong, halimbawa, pakikidigma rito sa Ukraine. So isa yon mga tol sa pinipigilan nila kasi nga naman sa tagal na paikipaglaban ng Russia dito sa Ukraine, mga tol, tila ba hindi sila nauubusan, di ba? Kahit napakaraming sanctions sa kanila kasi nga napakalaki ng ano nila, mga tol, napakalaki ng kinikita nila sa langis. So pag pinigil ng mga bansa na bumili dyan, mauubusan at mauubusan ng pera ang Russia. So baka ito yung gusto nilang targetin ngayon. While Ukraine's President Zelensky threatening Russia. They have to know where their bomb shelters are. If they will not stop the war, they will need it in any case. And tonight, more escalating rhetoric. Russia's foreign minister saying NATO and Europe have declared war on Russia through Ukraine. Nako. Tom? We thank you for watching and remember... Grabe, no? Eto na, mga tol. Nagsisiklaban na ngayon ng lupit ng bawat isa, mga tol. So eto, panoorin natin mula naman dito sa WION. Kanina NBC News yan, mga tol. Eto sabi, as Russia carried out strikes on Ukraine on Sunday, September 28, noong linggo, the Polish armed forces said that Poland and NATO scrambled their jets in the face of possible incursion into its airspace. So pananakop, possible na panghihimasok o pananakop, incursion into its airspace. This comes after Kyiv Mayor Vitaly Klitsch, ang hirap naman banggitin ng mga pangalan nito, said that the city came under a massive attack. So inatake nga, mga kapatid, ang Kyiv noon ng Russia, with a 5-story building partially destroyed due to debris from a drone. To Polish military said in a post on X that as Russia is carrying out a long-range aviation strikes on Ukraine, Polish and allied aircraft have begun operating in our airspace. The military termed the action as preventive, citing past incursions. According to Flight Radar 24, Poland's southeastern cities of Lublin and Rezro were closed until at least 0400 GMT due to unplanned military activity related to ensuring state security. Most recently, Denmark said drones were flown over its airports. Actually, kasi mga kapatid, nangyayari to dahil nga magkakadikit lang tong mga bansang to eh. Yun yung mahirap din sa kalagayan nila dahil nga magkakadikit sila. Kapag ang Russia umaatake, mga tol, dito sa Ukraine, minsan talaga dadaanan yung mga airspace nila. So sila ngayon nagkakagulo at nga, pinahinto muna o pinasarado muna yung airspace nila. Bawal muna lumipad ang kahit na anong eroplano dahil delikado rin, mga tol, no? So panoorin natin to. Yan, no? Magkakadikit sila. Ito Ukraine, ito Belarus, Lithuania, Poland. Yan, mga magkakadikit na bansa yan. Russia's drone missile strike on Ukraine prompts Poland, NATO to take action. Po, eto na, mga tol, mukhang talagang malapit na. Wag naman sana, no? Pero eto na yung nakikita natin eh. Eto na rin yung napag-uusapan ngayon kahit yung mga international media, eto na yung madalas na babanggit eh. Ikatlong laban ng pandaigdigan. Poland and NATO scrambled their jets in the face of possible incursion into its airspace. Ako po. The
Abolish military term, the action preventive, pag-iwas, citing past incursions in European airspace. Ito yung nila, pag-iwas nila o pine-prevent nila yung katulad nung nitong nakaraan o katulad ng nangyari nitong nakaraan na pumasok yung mga Russian aircraft dito sa Poland, mga tol. O yung mga drone ng Russia dito sa Poland. Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to unplanned military activity related to ensuring state security. Grabe, nagbabanggaan na talaga itong mga bansang to, no? Sisimula na sila. Involved na rin yung NATO. On September 9, Poland shut down Russian drones. Pinabagsak ng Poland noong September 9, mga Russian drones that entered its airspace in a strike towards Ukraine. So dumaan sa airspace nila yung mga drone ng Russia na babanatan sana yung Ukraine. Pero hindi na umabot ng Ukraine kasi sa Poland pa lang pinabagsak na yung mga Russian drones. For the first time since starts of war, an incursion was reported in NATO nations bordering Russia-Ukraine. So, nasa dikit kayo nadadamay tuloy mga tol. Ayun ang kinagagalit nila sa Russia. Later on, September 14, September 14 na. NATO member Romania reported a Russian drone breaching its airspace. Sa Romania naman ngayon. September 9 sa Poland, September 14 naman dito naman banda sa may Romania, reported a Russian drone breaching its airspace. Pinasok din yung airspace nila. NATO member din yan. Later, eto naman, kaya dumadami mga tol Later, Estonia naman, said 3 Russian warplanes na to hindi na drones, entered its airspace without permission. Kung kanina, mga unmanned drone lang, eto, na talaga to, warplanes na to. Mga eroplanong pandigma. Tapos eto yung sinasabing na malagi daw ng 12 minutes. Moscow has downplayed this incident, saying it has no plans to target facilities in Poland. So wala naman daw silang intensyon na punteryahin ang anumang pasilidad dito sa Poland. Kumbaga dumaan lang, nakidaan lang papuntang Ukraine. Pero hindi nagustuhan yun itong mga NATO member countries. NATO nations including Poland, Romania invoked Article 4 following violations linked to Russia. Doing so prompts urgent talks among allies triggered 7 times in its 76-year history. Sabi nga nung Poland di ba? You have been warned, no? Winarningan na namin kayo. Huwag daw magagalit ang Russia, huwag silang magrereklamo kung sakasakaling maulit-ulit pumasok yung aircraft ng Russia sa airspace ng Poland at pababagsakin nila. Intentional man daw yan o hindi, pero pababagsakin nila yan at huwag silang pupunta sa Poland para magreklamo. No, winarningan na kayo, sabing gano'n nung Prime Minister ng Poland. So maraming NATO countries mga tol o NATO nations ang nagagalit at nagrereklamo sa pagdaan ng mga Russian aircraft, mapa-drone man yan o warplanes dito sa kanilang airspace. Dahil para sa kanila threat yun. Kumbaga sa Russia naman nakikidaan lang sila para papunta sa Ukraine. Pero katulad nga yan sa Poland, hindi na umabot sa Ukraine kasi sa Poland pa lang pinabagsak na yung
yung mga ano nila, mga drones nila. Tapos sa Estonia naman nagagalit sila dahil dumaan o pumasok sa airspace nila nang walang pahintulot etong mga Russian warplanes. Syempre warplanes yun mga tol, natatakot talaga sila doon na baka magsimula ng pag-atake sa kanila, di ba? Anyway mga kapatid, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi dito sa ating mga pinag-uusapan ngayon ng mga kaganapan at kaguluhan sa ibang bansa? Actually, nagfo-focus muna ako dito kaysa pag-usapan natin yung mga hearing dito sa Pilipinas dahil ang gulo-gulo nila lahat eh. Takipan sila ng takipan eh, no? Ang hirap din tumistigo doon mga tol kasi pag tumistigo ka, nakanang yan, pati ikaw, maaapektuhan na rin. Pati ikaw eh, kakasuhan eh. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.